Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, January 3, 2025, may nakikita nga pang banta ng unang bagyong mabubuo ngayong unang buwan po ng 2026. Aalamin din po natin ang iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago tayo magpatuloy, ako'y makikiusap po muna na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat po. By the way, Happy New Year po sa inyong lahat. Kamusta na po? Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong pong weather forecaster ngayong araw po ng Sabado. So ngayon, ay nakakaranas po tayo ng mga pag-uulan. Maraming nagsasabi, ano nga ba ang pinakadahilan nito? Meron po tayong tatlong weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Meron din po tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential or potential na posibleng bagyong mabubuo ngayong unang buwan po ng 2026. Alamin natin yan. Sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, meron po tayong 2 week nito. Sa week 1, simula January 2 kahapon hanggang sa January 8, meron tayong nakikita sa may bandang Palawan area na sama ng panahon, pero ito po ay nasa unlikely or mababa yung tsansa na maging tropical depression or bagyo. So hindi yan nakikita bilang banta ng posibleng magiging bagyo ngayon 2026, unang bagyo po, no? Sa week 2 naman natin, simula po January 9 hanggang January 15, 2026, meron po tayong nakikita dito na isang low pressure area. Bagamat ito nasa may bandang Palawan area, nakikita nyo po, ito ay nasa low chance na category na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. At nakikita natin, hindi ito ang pinakadahilan kung bakit patuloy po tayo nakakaranas ng mga pag-uulan. At gayon po, no, wala tayong nakikitang banta ng malalakas na bagyo na posibleng pumasok sa loob po ng ating bansa ngayong unang buwan po ng 2026. At ngayon po silipin naman natin yung ating pinakamapa o pinaka-live weather radar o system natin na ginagamit para po maipakita ko sa inyong mabuti yung sitwasyon po ng lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Sabado. Kung makikita nyo po sa ating pinaka-live weather system o sa ating pinaka-mapa, wala po tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At mamaya explain ko sa inyo mabuti yung ating nakikitang tropical cyclone threat potential. Kung makikita nyo sa mapa natin, merong malakas na high pressure ng hangin na nanggagaling sa may bandang Hilaga na siya tumutulak pababa dito nga po sa may bandang Luzon, Visayas at Mindanao. So yan yung isang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mga pag-uulan ngayong kakapasok pa lamang po ng first week po ng January, no? O bagong taon. Marami nagsasabi ang hindi daw maganda ang pasok ng taon kasi biglang umulan. Huwag niyong sabihin dahil biyaya po ang mga pag-uulan sa ibang mga lugar sa ating bansa, no? Yung mga pananim natin nadidiligan po dahil nitong mga nakaraang mga araw, puro mainit na panahon ang ating nararanasan. So ngayon po sa tinatawag natin na forecast weather condition, meron po tayong 3 weather system na nakakaapekto at nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa area po ng Western Visayas, ito po, isusum in ko po, ipapakita ko sa inyo mabuti. Western Visayas, sa may Albay, sa may Sorsogon, Masbate, sa may Romblon, sa may area po ng Palawan, dito po, kasama po ang Northern Samar. Ang weather condition po sa mga lugar na yan ay patuloy po makakaranas ngayong araw po ng Sabado ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. So dahil ho yun sa shear line. Kung makikita nyo, ito po yung shear line, yan pong mga asul na yan na merong mga pula. Yan po yung tinatawag natin na shear line or yung salubungan po ng malamig at mainit na hangin, dyan po nabubuo ang shear line. So yan yung isang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mga pag-uulan, lalo na po sa bandang hapon at sa gabi. Kahapon nakita nyo naman buong maghapon talagang may mga pag-uulan. Dahil po yun sa shear line, mas malakas ang epekto ng shear line ngayon dahil sa high pressure na nanggagaling sa may bandang Hilaga. So ngayon, dito naman po tayo sa area po ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley
ang Central Luzon, ang Calabarzon, the rest po ng Mimaropa, the rest po ng Bicol Region. Ang weather condition po sa mga lugar na yan ay patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with light rains o yung mahinang mga pag-uulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Etong amihan, kung nakikita nyo, mas malakas ang epekto niya ngayon at siya yung kauna-unahan o siya yung pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. At aasahan natin sa paglipas pa ng mga linggo, paglipas ng ilang pang mga buwan, by February hanggang sa Marso, ay mas mararamdaman pa natin ang epekto po ng amihan o northeast monsoon. So ang ibig sabihin nito, mas malalamig pa na hangin or panahon ng ating ma-experience, which is dapat po natin niyang i-enjoy. So yung mga lugar dyan na binanggit ko sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, ay patuloy pong mag-ingat sa banta ng posibleng pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. So maging alerto ha. Uulitin ko, walang bagyo, walang low pressure area, pero merong iba't ibang weather system na nakakaapekto at nagpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dito naman tayo sa may bandang Ilocos Region, patuloy din makakaranas ng cloudy skies o maulap na kalangitan with light rains or mahinang ulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa na hindi ko nabanggit, dyan po sa may Luzon, Visayas at Mindanao, ay apektado naman po ng easterlies. Alam nyo, malaking factor po ngayon kung bakit tayo nakakaranas ng mga pag-uulan lalo na po sa may bandang hapon at sa gabi dahil din sa epekto ng easterlies. Ang easterlies kasi yung malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko na siya namang sumasalubong or sumasalungat dito sa direction po ng northeast monsoon or hanging amihan. Kaya nabubuo po yung shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Kaya nga ang sinasabi natin, hindi lang po talaga bagyo o mga low pressure area ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasi may nagsasabi, no, bakit daw parang wala nang tag-init? So, meron pa rin pero hindi pa sa ngayon magsisimula kasi nga nasa amihan season pa tayo. So, medyo mas malalamig pa na panahon or mga araw ang ating mararanasan paglipas po ng ilang pang mga linggo. Uulitin ko ha, tatlong weather system yan na nakakaapekto po mga kababayan. Meron tayong northeast monsoon, meron tayong shear line, at meron tayong tinatawag po na easterlies. At kamusta ho yung mga nakikinig sa akin ngayon, i-explain ko sa inyong mabuti yung nakita nating tropical cyclone threat potential na manggagaling po dito sa may bandang Palawan. Marami kasing nagsasabi na banta daw po ba yan na magiging unang bagyo ngayong unang buwan po, no, January ng 2026. Sa atin pong tinatawag na tropical cyclone threat potential at gayon din pinagbasehan din natin yung ating advanced weather system at yung ating pinaka-advanced weather model, nakikita po na hindi naman ito magiging banta ng posibleng magiging malakas na mga bagyo or malakas na bagyo. Yung nakikita po manggagaling dito sa may bandang Palawan. May namumuo po kasi mga pressure ng hangin dyan na posible nga pong maging tropical depression pagdating po ng second week ng January. Pag sinabi naman kasi nating tropical depression, yun mahinang kategorya lamang ng bagyo or mahinang bagyo. Yung nararanasan natin ng mga pag-uulan, halos parehas lang din ng epekto ng tropical depression, lalo na pag ito ay nanggaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Bagamat yan po ay nasa low chance na maging isang ganap po na bagyo o tropical depression, hindi pa rin natin ni-rule out or inaalis po yung mga posibilidad na yan magkaroon ng mga pagbabago. Minsan kasi, no, kahit po wala na tayo sa rainy season o sa tag-ulan, kahit tag-init, meron pa rin po mga bagyong pumapasok or nabubuo. Pero yun mabilis naman pong nade-develop sa tropical depression at nalulusaw, hindi na po lumalakas. Tanong sa atin ng mga kababayan natin, no? Kuya Francis, meron bang malakas na bagyo ngayong January o unang buwan ng 2026? Sa atin pong pinagbabasihan na weather model, tinignan natin dito sa may bandang Silangan. Dito po, clear tayo, wala tayong nakikita. Simula po sa ngayong first week po ng January hanggang sa next week na mga bagyong mabubuo.
At dito naman po sa may bandang kanlurang bahagi po ng ating bansa, do meron tayong nakikitang sama ng panahon na manggagaling dito sa may bandang Palawan, pero hindi naman po yon nakikita bilang isang magiging banta po ng tinatawag natin na malakas na bagyo. So sa malakas na bagyo, ekes tayo dyan. Wala tayong nakikita. Pero yung banta po ng mga tropical depression, mga low pressure area, may mga tsansa pa rin pong mabuo ngayong buwan po ng January 2026. At uulitin ko, yung tatawagin po natin na magiging unang bagyo, ito ipapangalanan ko na po, ay na rin po yan sa ating listahan o sa ating source, tatawagin pong Bagyong Ada. So ngayon, pangalan pa rin niya ng babae. So hindi natin masasabi yan kung magiging malakas or magiging mahina. Pero kadalasan po taon-taon naman ang nagiging unang bagyo. Bawat taon po ay hindi naman nagiging malakas. Pero may mga pagkakataon din na ang unang bagyo sa unang taon po, no, o bagong taon, nagiging malakas din. Depende po sa sitwasyon or galaw po ng panahon natin or ng hangin. Lalo na, ito sinasabi ko sa inyo, kapag meron po tayong iba't ibang mga weather system at nabuo po yung sinasabi natin na banta ng sama ng panahon na manggagaling dito sa may bandang Palawan, sa second week po ng January 9 hanggang sa January 12, no, hanggang January 15, hanggang dyan po, ay possible ito na pumasok lamang sa kategorya ng pagiging tropical depression. Pag sinabi nating tropical depression, dapat ba natin itong pangambahan o dapat ba tayong matakot? Hindi naman tayo dapat matakot po sa tropical depression na kategorya ng bagyo. Bagkos, kailangan natin maging handa. Lagi ko po pinapaalala yan sa inyo sa ating pong mga update. Pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-update po ng mga nakaraan. Alam ko na marami naghihintay. It's holiday season po kasi, so hindi tayo nagpo-post ng mga update sa bagyo dahil nawawala yung excitement natin sa Pasko at New Year kung puro bagyo na lamang po ang ating mapapanood sa ating mga news, no, or sa ating mga FB page. So, ito po, ang sinasabi ko, kapag sinabayan ng tatlong weather system pa rin, which is ang northeast monsoon, ang shear line, at ang tinatawag natin na easterlies, etong banta ng sama ng panahon na mabubuo sa second week ng January, hindi pa rin siya lalakas into typhoon o super typhoon category. Usually, ganyan naman ang tanong sa atin, meron ba Kuya Francis na typhoon o super typhoon na papasok naman ngayong January 2026? Base rin po sa ating advanced weather model or system, wala po. So clear tayo sa mga typhoon o super typhoon pero hindi naman tayo o hindi natin inaalis yung posibilidad sa mga low pressure area at tropical depression or may hihinang bagyo. So ngayon, ano ba ang dapat natin gawin? Unang-una, lagi kong sinasabi, paulit-ulit po, may bagyo man po o wala, kinakailangan pa rin natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Lalo na po ngayon, no? May mga pag-uulan pa rin tayong mararanasan dahil sa tatlong weather system, no? Northeast monsoon, easterlies at shear line. Kailangan pa rin na lagi kayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Ngayon, magsisimula ulit tayo, sunod-sunod na ulit ng ating mga update sa lagay ng ating panahon. Yung pangalawang paalala ko, lagi ko pong sinasabi, no? Ito, hindi lamang yung pagdadayet ang ating dapat paghandaan. Bagkos yung banta pa rin ng mga pag-uulan. So, kinakailangan pa rin na dapat po malinis ang ating kapaligiran. Yung mga bahaing lugar dyan po sa may Metro Manila, sa Luzon, Visayas at Mindanao, noong mga nakarang araw, pagpasok ng January 1, nakaranas na tayo ng mga pag-uulan. Lalo na po dito sa Metro Manila dahil po yun sa shear line at iba't ibang weather system. Nakita naman natin biglang bugso ang ulan, biglang nagbaha din. Bakit? Napakarami po kasing mga basura na nakakalat. Nung pagsalubong ng bagong taon, aminado tayo lahat naman, nagkalat at pagdating kinabukasan, hindi lahat yun nalinis, bumara sa mga kanal. Ayun nangyari, umapaw, nagkaroon ng pagbabaha. So sinasabi ko, wag tayong pakampante. Kahit walang bagyo, malaki pa rin ang tsansa na makaranas po ng mga pag-uulan. Tulad niyan, ngayong araw po ng Sabado, umaga pa lamang, medyo makakaranas na tayo ng hindi magandang panahon. Sa tanghali, ganun din hanggang sa hapon. Bandang hapon, may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan. Dahil nga po, yung sinasabi ko sa inyo, pag nawala ang isa sa tatlong weather system na yan, for example, ang easterlies nawala, nagkakaroon naman ng mga localized thunderstorms. And usually,
tuwing hapon at sa gabi din yan nagpapaulan. Yung pangatlong paalala ko, ngayon po, no, alam ko yung ibang mga kababayan natin, nagdo-double check talaga sila, tinitignan yung structure ng mga bahay, yung mga haligay, yung mga bubong, lalo na po dito sa may bandang Visayas area at sa may Mindanao, at sa may Palawan din, lagi kong sinasabi kasi dyan yung nakikindabanta ng low pressure area na mabubuo, kinakailangan pa rin nating pag-ibayuhin or pagtibayin ang ating mga bahay. Mga bubong, i-check mamaya may mga butas, hirap yan talaga. Dagdag abala po yan. At eto din, yung isa ko pang sinasabing paalala, na kinakailangan pa rin nating i-safety ang ating mga importanteng gamit. Sasabihin naman ng iba, Kuya Francis, wala namang malakas na bagyo. Kainit-init naman ang panahon, bakit kailangan nating i-safety ang mga importanteng gamit? So, hindi lang kasi sa ulan. What if may mga sunog, may mga lindol? So, importante po talaga na naka-ready fact na yan at dadali na lamang para hindi na po tayo maabala at maperwisyo pa. Mga dokumento, mga papeles, importante, nasa isang lalagyanan. So, ito pa yung sinasabi ko na isang importanteng paalala din na kinakailangan po natin mga kaibigan ko, lalo na yung mga nakatira sa mga low-lying areas, sa paanan ng bundok, sa matataas na lugar, mag-ingat pa rin tayo sa banta ng mga pagbabaha. Kung kinakailangan lumikas yung mga lugar na delikado, kasi umuulan po, no? Hindi naman lahat yan talagang okay sa mga kababayan natin. Isang buong maghapon lamang na apektado ng pag-uulan dulot ng shearline, lalo na po dito sa may bandang area ng Visayas at ilang bahagi po ng Luzon, may mga lugar po dyan na talagang nakakaranas ng mga pagbabaha. Kung yung alam po ninyo at kung alam po ninyo yung mga lugar nyo ay bahain, pwede ho kayong lumikas. Lalo na ngayon may mga update tayo ng mga heavy rainfall warning, medyo mahihina lang naman pero hindi natin pwedeng baliwalain. Kinakailangan natin maging alerto at maghanda po sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kasi yung sinasabi ng iba, wala namang bagyo, wala namang kaming dapat paghandaan. Mali po yun. Eto pa, lagi ko sinasabi na mag-safety tayo ng pagkain natin. No, tatatagal po ng ilang araw, lalo na yung mga malalayo sa mga tindahan, sa mga grocery store, yung mga nakatira sa mga bundok. Ang hirap kapag naubusan ng stock ng pagkain. So alam naman natin marami ang natirang pagkain nitong bagong taon. Marami din ang nasira kasi nga lahat naghanda, no? Kahit kokonti lang sila ng bahay, talaga naghanda ng marami para picturean post sa Facebook. So hindi po ganoon. Ang sinasabi ko dito, tinuturo po natin dito sa ating channel is imbak ng pagkain na sasapat ng pang ilang araw na hindi basta-basta nasisira. Tulad ng mga bigas, delata, mga canned goods, no? Yung mga bagay po na yan kahit wala kayong rep, pwede ho yan. At ito pa yung isang paalala ko, dininig tayo ng Panginoon sa ating panalangin nitong mga nakaraan, Pasko at Bagong Taon na wala pong malakas na bagyo. Pero ngayon 2026, ipanalangin po natin na itong nakikitang banta ng sama ng panahon na manggagaling sa may Palawan area ay hindi po mabuo bilang isang tropical depression at malusaw lamang. Wala naman tayong banta ng malakas na bagyo nakikita ngayon. Kaya kung may napapanood kayo na sinasabing dalawang bagyo, malalakas na bagyo, wala ho yun. Wala ho yun. Kaya nga pong ginagawa natin sa ating thumbnail, nakikitang bagyo ngayong 2026. So kaya nga po inaalam natin. So mga kaibigan ko, mga kababayan, kinakailangan natin ipanalangin ng safety ng bawat isa ngayong 2026. At alam nyo po, no, talagang tayo is nagbibigay din ng mga update at Word of God sa ating channel. Ito pong iiwanan ko po sa inyo na napaka-importante na dapat to atin pong baunin. Makinig mabuti. Sa John 3:16, ito po ang sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So baunin po natin yan. Yan po pagpapaalala sa atin sa kabutihan at kabaitan ng Diyos sa ating lahat. Sa kabila ng ating kakulangan at kasalanan itong nakaraang taon ng 2025, still pinapatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Basta humingi lamang tayo ng kapatawaran, aminin natin na tayo makasalanan at tayo patatawarin niya sa lahat po ng ating mga kasalanan. Wala namang imposible sa Diyos. Diyos nga po ay nagpapatawad. Tayo pang mga tao kapag may nagkasala sa atin, nakakilala natin, kamag-anak natin,
bigyan natin ng pagkakataon at huwag nating damdamin ang hinanakit sa ating damdamin. Iwan na natin ito nga pong 2025 ang lahat ng mga pighati at sakit na ating naramdaman, bagkus i-welcome natin ang magandang aura ngayon nga pong 2026. Mga kaibigan, mga kababayan, uulitin ko for the last time, tatlong weather system ang nakakaapekto, northeast monsoon, shear line, easterlies. Kaya naman kung lalabas kayo na inyong mga bahay at mga tahanan, ugaliin pong magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglang bugso po ng mga pag-uulan. At gayon din, wala tayong bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.